Magandang araw mga kaalaman na hinog. Sa loob ng maraming taon ko sa hospital, madalas kong nakakaharap ang mga pasyenteng nagtatanong kung pwede ba silang uminom ng mga halamang gamot. Siguro napapansin ninyo na madalas kaming mga doktor ay napapailing o pinagbabawalan kayo kapag nabanggit ninyong umiinom kayo ng mga pinakuluang dahon o herbal capsules. Sa video na ito, base sa aking mga personal na pananaliksik, ibabahagi ko ang 10 listahan kung bakit ganito ang aming pananaw. 5 rason at halimbawa kung bakit delikado ang ilang herbal na kulang pa sa pag-aaral at 5 halamang gamot na aprobado ko at ligtas ninyong inumin. Panoorin nyo ito hanggang dulo dahil baka ang iniinom nyo araw-araw ay unti-unti na palang sumisira sa inyong atay. Pang-una sa ating listahan, panganib ng tuba-tuba at guayabano sa ating atay at bato. Bilang isang doktor, madalas akong makakita ng mga pasyente na nahospital dahil sa labis na pag-inom ng pinakuloang dahon ng guayabano at tuba-tuba dahil daw nakakagaling ito ng bukol o kanser. Ang totoo, sa aming mga medikal na pag-aaral, ang mga halamang ito ay nangangailangan pa ng napakahabang pagsusuri. Oo, may mga chemical sila na makaring pumatay ng masamang selula sa laboratorio, ngunit kapag ininom mo ito ng walang tamang sukat, lason ito sa iyong katawan. Nakakalungkod na may mga pasyente akong imbes na gumaling ay nasira ang kanilang atay o liver at bato o kidneys dahil hindi kinaya ng kanilang katawan ang matapang nakatas na mga dahong ito. Ito ang unang rason bakit ako kumukontra. Kulang pa sa pag-aaral ang mga ito para inumin ng tao ng walang gabay. Pangalawa sa ating listahan, ang delikadong reaksyon ng serpentina sa maintenance na gamot. Marami sa aking mga pasyente na may alta presyon o high blood ang umiinom ng serpentina dahil mabilis daw itong magpababa ng high blood. Bilang doktor ninyo, sasabihin ko na ito ay napakadelikado kung isasabay ninyo sa ibang gamot. Ang serpentina ay masyadong matapang. Kung umiinom ka ng maintenance mo at sinabayan mo pa ng serpentina, maaaring bumagsak ng sobra ang iyong blood pressure. Kapag nangyari ito, pwede kang mahilo, himatayin o mas malala, hindi makarating ang sapat na dugo sa iyong utak at puso na pwedeng mauwi sa stroke. Kaya kaming mga doktor ay mahigpit na nagbabawal nito dahil nagkakaroon ng war o labanan sa loob ng iyong katawan ang herbal at ang ibang gamot. Pangatlo sa ating listahan, mga peking herbal capsule sa internet na may halong steroids. Sa aking research at pag-iikot sa mga kaso sa hospital, nakakita ako ng mga pasyenteng biglang lumobo ang muka at tumaas ang blood sugar dahil uminom ng mga 100% natural herbal na pampatanggal daw ng rayuma na nabili nila sa online. Naku po, ang hindi nyo alam, marami sa mga hindi rehistradong produkto na ito ay palihim na hinahaluan ng mga mapanganib na chemical tulad ng steroids at heavy metals para lang mabilis ninyong maramdaman ang ginhawa. Bilang doktor, hindi ko papayagan na uminom kayo ng isang bagay na hindi dumaan sa masusing pagsusuri ng FDA. Ang akala ninyong natural at ligtas, unti-unti na palang nilulusaw ang inyong mga buto at sinisira ang inyong immune system dahil sa mga nakatagong chemical. Ang payo ko po at pakiusap, lalo na sa mga nanay at tatay, huwag po kayong bibili sa mga nakikita nyo sa FB Reels o kaya sa mga ads na peke, tapos ginagamit pa yung ibang tao tulad ni Doc Willie Ong para manloko. Pang-apat sa ating listahan, ang tawa-tawa para sa dengue ay hindi sapat na lunas. Isa sa pinakasikat na kasabihan ay ang pag-inom ng tawa-tawa kapag may dengue para daw tumaas ang platelets. Sa aking pag-aaral at karanasan, ang tawa-tawa ay maaaring makatulong ng kaunti bilang pampaihi o diuretic. Ngunit hindi po nito direktang pinapatay ang virus ng dengue. Ang malaking rason kung bakit kaming mga doktor ay nag-iingat dito ay dahil madalas umaasa na lang ang mga magulang sa pagpapainom ng tawa-tawa at hindi na dinadala sa ospital ang pasyente. Pagdating sa amin, dehydrated na at kritikal na ang bata. Nakakasama ito dahil nagiging dahilan ito ng pagkaantala ng tamang gamutan tulad ng pagkabit ng swero na siyang tunay na magliligtas sa buhay ng may dengue. Panglima sa ating listahan, ang sobra na turmeric o luyang dilaw ay masama sa may gallstones. Sikat na sikat ngayon ang turmeric tea bilang pampalakas ng resistensya at laban sa pamamaga.
Maganda po ang luyang dilaw, pero bilang doktor, alam ko sa ating pag-aaral na hindi ito para sa lahat. Kung ikaw ay may bato sa apdo o gallstones o mataas ang uric acid, ang labis na pag-inom ng purong luyang dilaw ay maaaring magdulot ng matinding pananakit o gallbladder attack. Pipigayan kasi ng turmeric ang inyong apdo, kaya kung may nakabarang bato doon, siguradong mamimilipit ka sa sakit. Oh, now you know. Dito lang yan sa Kaalaman na Hinog Channel. Ito ang rason bakit kontra ako sa basta-bastang pag-inom ng walang konsultasyon. Hindi porket natural ay pwede na sa lahat ng uri ng katawan at karamdaman. Baka naman po, total wala naman kinikita ang channel namin, baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-anim sa ating listahan, lagundi para sa ubo at hika. Ito po ang ligtas. Ngayon, pumunta naman tayo sa mga herbal na buong puso kong inirereseta bilang doktor. Nangunguna rito ang lagundi. Sa maraming dekada ng pananaliksik ng ating mga siyentipiko rito sa Pilipinas, napatunayan na ang katas ng lagundi ay napakabisa upang paluungin ng plema at luwagan ang daanan ng hangin. Ligtas ito at aprobado ng Department of Health o DOH. Kapag may pasyente akong inuubo na hindi naman kailangan ng matatapang na antibiotics, lagundi ang unang pumapasok sa isip ko. May tamang sukat na ito sa mga butika, kaya sigurado akong hindi ma-overdose ang aking pasyente. Pangpito sa ating listahan, sambong para sa bato sa kidney, ligtas rin po ito. Isa pa sa mga paborito kong irekomenda sa aking klinika ay ang sambong. Sa aking pananaliksik, napatunayan na ang halamang ito ay isang napakagandang diuretic o pampaihi. Tinutulungan nito ang ating kidneys na ilabas ang mga sobrang asin at maliliit na bato sa daluyan ng ihi o kidney stones. Marami na akong pasyente na nakaiwas sa operasyon dahil sa regular at tamang pag-inom ng aprobadong kapsula o tiyaan ng sambong. Ito ay patunay na kapag dumaan sa tamang pag-aaral ng mga eksperto ang isang herbal, kami mismong mga doktor ang magsusulong na gamitin ninyo ito. Pangwalo sa ating listahan, ampalaya para sa asukal sa dugo, aprobado at ligtas. Bilang isang manggagamot na nag-aalaga ng mga pasyenteng may diabetes, alam ko ang hirap ng pagkontrol sa blood sugar. Ayon sa ating mga medical studies, ang ampalaya ay may taglay na compounds na parang insulin na tumutulong magtababa ng asukal sa dugo. Kaya ang payo ko, pagkatapos ninyo kumain ng matatamis, gumawa kayo ng ampalaya tea bilang suporta sa inyong diet, lalo na kung kayo ay pre-diabetic pa lamang. Ngunit lagi kong pinapaalala, ligtas ito bilang karagdagan sa pagkain, pero huwag ninyong ititigil ang inireseta na gamot sa diabetes nang walang paalam para maiwasan ang biglaang pagtaas o pagbagsak ng asukal. Pangsyam sa ating listahan, bawang para sa kolesterol, aprobado rin at ligtas. Ang bawang ay hindi lang panggisa. Sa aking mga research, napatunayan na ito ay may alisin na nakakatulong magpababa ng masamang kolesterol at tumutulong magpaluwag ng mga ugat para sa maayos na daloy ng dugo. Para sa mga pasyente kong may bahagyang pagtaas ng high blood o kolesterol, okay lang sa akin na kumain sila ng 1 o 2 butil ng hilaw na bawang araw-araw. Isa itong ligtas na natural remedy. Pero muli, bilang doktor ninyo, ipinapaalala ko na kung kayo ay nakatakdang operahan o umiinom ng blood thinners, kailangan ninyong ihinto muna ito dahil nakakalabnaw ng dugo ang bawang. At ang pangsampo sa ating listahan, tsaang gubat para sa sakit ng tiyan, aprobado rin at ligtas. Panghuli sa listahan ng mga aprobado kong herbal ay ang tsaang gubat. Kung kayo ay nakakaranas ng matinding hilab ng tiyan o pagtatae o diarrhea, ito ang natural na lunas na sinusuportahan ng DOH. Sa mga pag-aaral, nakita na ang tsaang gubat ay may antispasmodic properties na nagpapakalma sa mga kalamnan ng ating bituka. Mas ligtas duminumin kaysa sa basta-bastang pag-inom ng mga gamot na pampatigil ng tae na minsan ay nagkukulong lang ng mikrobyo sa loob ng tiyan. Bilang doktor, pinapayuhan ko ang pag-inom ng tiyaan nito para mapawi ang pananakit ng inyong sikmura. Mga kaalaman na hinog, ang dahilan kung bakit kami ay naghihigpit at nagpapaalala ay dahil nakikita namin mismo sa ospital ang masamang epekto kapag sumubok kayo ng mga bagay na walang sapat na pag-aaral. Laging piliin ang mga halamang gamot na aprobado ng mga eksperto at ng DOH tulad ng lagundi at sambong, at iwasan ang mga peking produkto online. Bago uminom ng kahit anong herbal,
mangyaring magtanong muna sa idudoktor para makasiguro tayo sa kaligtasan ninyo. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga pamilya, mga lolo at lola para malaman nila ang tamang pag-iingat at ang mga halamang gamot na tunay na makakabuti sa kanila. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at mag-ingat po tayong lahat. God bless po!